Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Will. Ngayon ang huling araw ng buwan ng Nobyembre, huling araw sa kalendaryo ng simbahan. Sa ating misa mamayang gabi, sisimulan na natin ang bagong panahon sa kalendaryo ng simbahan, panahon ng Adbyento. At sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Andres Apostol, ang una sa mga tinawag para maging apostol. Si San Andres, kapag pagninilayan at pag-aaralan natin ang kanyang buhay, ay isang apostol na tunay na nakikinig sa ating Panginoon. Talagang masisigurado natin na sa pangangaral ng ating Panginoon, talagang taimtim na nakikinig itong si Andres. May isang pagkakataon sa kanilang pagsasama-sama, nagtanong si Jesus sa mga alagad, meron ba tayong maipapakain sa napakaraming tao na ito? At dahil nga, taimtim na nakikinig si Andres, alam niya ang kanyang isasagot. Iba sa kung ano ang disposisyon ng ibang alagad. Kasi para sa ibang alagad, Panginoon naman, nandirito tayo sa ilang na lugar. Malayo tayo sa kabayanan. Halos walang mabibilhan dito ng pagkain. Bakit tinatanong niyo kung mayroon ba kayong pagkain dyan? Baka ang pinakamaganda, pauwiin na lang natin ang mga tao hanggat maaga pa para doon sa kani-kanilang tahanan sila'y makakain. Yun yung sinasabi ng ilang alagad. Pero si Andres, iba ang kanyang sinabi. Panginoon, meron po ditong isang bata, may daladalang 2 isda at 5 tinapay. At sapat na iyon para kay Jesus, para mapakain niya ang mga tao. Alam natin yung kwento, di po ba? Narinig na natin itong kwento na ito. Dahil sa 5 tinapay at 2 isda, nakakain ang libo-libong tao. Sa halimbawa ni San Andres, makikita natin kung papaanong sa kanyang taimtim na pakikinig sa ating Panginoon, siya'y nagiging resourceful. Hindi siya agad nagbibitaw ng salita na wala sa katotohanan. Ang kanyang pananalita ay nasa kung ano ang realidad, kung ano ang sitwasyon, kung ano ang totoo, at isinasama na niya doon ang pananampalataya kay Jesus. 5 tinapay, 2 isda. Pero papaano po ito makapagpapakain sa napakaraming tao? Pero sapat na yon para kay Jesus, para siya'y magpasalamat sa Diyos. Sapat na ang kung ano ang mayroon ka na ibibigay mo para sa Diyos at ipagpapasalamat yan ng ating Panginoon. At gano'n na nga ang nangyari. Matapos ipagpasalamat sa Diyos ang 5 tinapay at 2 isda, pinaghati-hati niya ito, ipinamahagi sa mga alagad para ipamigay sa mga tao. At ang sabi ng kwento, nakakain ang libo-libong tao at nabusog, at may lumabis pa, at ng kanilang ipunin, nakapuno sila ng 12 basket ng punong-puno ng mga tinapay at isda. Ito ay napaka-symbolic sapagkat ang 12 basket ay tumutukoy sa 12 apostol sa kanilang pangangaral
babaunin nila ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Ang lahat ng mananalig at tatanggap sa ating Panginoon, katulad ng mga alagad, ay tatanggap na nag-uumapaw ng mga biyaya at pagpapala. Salamat sa pananampalataya ni San Andres. Salamat sa kanyang pagiging resourceful. Salamat at siya'y unang tinawag, at sa pagkatawag sa kanya, siya rin ang nag-anyaya sa iba, lalo na sa kanyang kapatid na si Pedro, para sumunod din at maglingkod kay Jesus. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Amen.